Good morning po mga Cubs. Long time no see po, no? Welcome back po sa aking channel, cubsfarming.tv. So matagal-tagal din po tayo hindi nakapag-update, no, sa hituan natin. Almost na rin po. Yung last update natin sa pan number 3, last week pa. September 11 po yun. So ito po, September 20. Ito po yung mga actual video. Ayan. So makikita nyo po, medyo lumaki na rin po sila, no? So nag 1 month po sila nung September 4. Kasi nung kinuha na po natin to, August 4 kung naalala nyo, no? Nung after po ng baha. So nilagay po natin sila sa pan number 3, 4,600 pieces na fingerlings. Yung mga size po nila may 4, may 3, may 5. So yun nga po, iba-iba po yung mga size nila, no, nung kinuha po natin. So ngayon po, kung makikita nyo, medyo lumaki na po sila. So naka almost 47 days, ganun po, almost nearly to 50 days na po sila, no. Kaya medyo para sa amin po mabagal po yung paglaki nila. Dahil na rin po sa panahon, minsan muulan, minsan malamig, minsan mainit. So pabago-bago po yung panahon dito. Siguro sa mga iba po na-experience din po nila yung mabagal ang paglaki kapag ganito. So no aerator pa rin po tayo since po nilagyan natin sila, no. Magsimula po ng fingerling sila August 4, wala na po tayong linalagay na aerator dyan. Ganyan po yung nito. So hanggang mag-harvest wala pong aerator. Yun lang po yung nagsisilbing aerator nila, yung patak ng tubig, no. Ayan, siguro nasa mga 6 po yan, yung gripo na po yan, ang continuous po yung patak. So yun na po yung nagbibigay ng oxygen po sa kanila kahit paano. Saka yung mga water lily, ayan. Ayan, makikita nyo napakasigla po nila, no. Ayan. So nasa may mga malalaki na rin po, 7 inches, 6 inches, kaso may mga maliliit pa rin. So may ganun pa rin po talagang program. At least sana makapag-harvest po ng 2 months. Sa 60 days kailangan makapag-harvest na. So may mga hindi pa po makapag-harvest kasi medyo mabagal po yung paglaki nila, no? Nagkukulangan na rin po sa sa pitukan ng isda. Kaya medyo bumagal po yung yung paglaki. Ayan. So medyo busy din nga po sa sa pan. Kasi po may ginagawa po ngayon dito, yung patubig. Makikita nyo mamaya dyan sa video. Ayan. Ganyan lang po kalalim yung tubig ng pan. Ito po pan number 2. Sinalin na po. Linipat po kasi natin sila, no, from pan number 1. Kasi may mga disease po yung mga ibang hito. Kung makikita nyo may mga nanghihina. Dahil na rin po sa hindi po kami nakapaglagay ng hindi po kami nakapaglagay ng Nitrofix ng 1 buwan. So dati continuous po yung paglagay namin, wala po silang ganun, saka hindi po kami nakapaglagay ng mga vitamins nila. Ayan, ito po yung ginagawa nila sa likod. Ayan, so pinapalaki po yung irrigation. Ayan, so makikiusap na lang kami na bigyan ng butas para yung paglabas ng tubig namin elevated pa rin, saka madaling pumunta sa irrigation para hindi na rin bumaha dito sa amin. Ayan, madali naman silang kausap. Ayan, so napakabait po ng government natin. Ayan, binadgetan po talaga yan para sa mga, kasi laging bumabaha. So tinaasan nila, pinalaki nila. Ayan po. Ayos, maganda rin po yung proyekto ng gobyerno sa atin. Ayan, pinalapad po nila. So continuous pa rin po yung pag-harvest, weekly 15 kg hanggang ito po konti-konti na lang po. So ngayon nag-stop muna kami. Pag may mga limahan hindi kami nagbebenta talaga. So pasensya na lang po sa mga hindi po namin nabibigyan minsan ng mga hito. Kasi lugi po pag limahan ng benta. Yung mga iba po kasi gusto limahan eh. Pero kami po gusto namin, 4. Maximum na po 4, 3. Yun talaga yung namin.
sizing na kailangan pambenta, mga good size. So lugi po no kapag limahan yung ano, yung pagbenta. Ayan, ganda po ng panahon talaga minsan. Ayan, continuous pa rin po yung pagkain ng feeds. Ayan. So sa mga gusto pong mag-order ng fingerlings, mag-comment po kayo, mag-message lang po kayo sa Facebook para ma-refer namin po kayo dun sa binibilan po namin kay Sir Renan. Siguro kilala nyo na po siya. Taga Santa Ana, Pampanga po sila. So sila po yung nagsusupply sa amin ng fingerlings. So soon po, kapag kompleto na tayo, bibili po tayo sa kanilang breeder kay Sir Renan. Siya po magbibigay sa atin ng breeder para tayo na po mag-breed ng mga hito natin. Sa ngayon po, pinapatambak pa po namin eh. So once na matambak na po yan, magpapasimento na kami para sa hahatiin namin yung pan number 3 para meron ng pwesto yung mga breeder. Tapos magbibenta na rin po tayo ng fingerlings. Ayan. So hindi natin po kayang biglain kasi step by step po, no? Kailangan nasa plano lahat. Paunti-unti, wag natin biglain. Kailangan dumaan din tayo sa sa market. Huwag nating mabilisan. Kailangan pag-aralan po muna natin yung market po. So siguro po napanood nyo namin mga nakaraang video, no? Makikita nyo medyo nag-progress na rin po yung mga hito. Pero para sa amin po, mabagal po yung paglaki nila. Napansin po namin, first time kasi namin naglagay ng fingerlings dito sa mahabang pan. So, kung i-compare po namin doon sa pan number 1 at saka 2, yung size ng pan is 4x3. Tapos, pareho lang yung 4x3. Mas mabilis po yung paglaki nila. Saka mabilis po mag-harvest. Compare po sa mahaba na pan. So, yun lang po yung na-notice namin. Kasi malawak po yung languyan nila, no? Ayan kung makikita nyo. So, syempre, ang mangyari niyan, nauubos po yung nako-convert into energy yung mga kinakain nila. So, medyo babagal po yung paglaki nila. Unlike kapag maliit yung area, kumbaga nasisiksik yung laman. Ayan, mabilis. So, ito po yung, kung panood nyo po yung last video, ayan, ito po, ipapakawalan po namin yan kasi may mga sakit na po yung mga hito. Ayan, hiniwalay na po namin. Ito po kasi nasa 4 to 5 months na po yung iba dyan ata. Ayan, makikita nyo medyo dilaw, mga yellowish na kulay. Mga weak po sila. Ayan, so biglaan na lang po nagkaganito eh. Kasi may mga hindi na rin po namin nalinis minsan yung fish pan, yung concrete, no? Naglagay na po kami ng fingerlings nung last time. Siyempre yung mga lumot na luma na. So yun. So yun, may mga possible na naging bacteria po, no? Ayan, kaya naninilaw. So ngayon nakaka-recover na po paunti-unti. Ito po kasi, ito yung mga tinatawag na big head. Tapos payat po yung katawan. Ito po yung hindi reject po sa pagbibenta. So papakawalan na lang po namin yan dito sa sapa po namin na malapit. Ayan, para yung mga gustong mamingwit, dito sa mga baryo. Ayan, so saka iniwasan po namin yung magkaroon ng mortality sa mga hito, no? So pinapakawalan namin po sa wildlife. May sakit. Ayan. So yung mga gusto po mamingwit dito sa sapa, ayan, marami pong mga hito dyan. Buhay po yung mga hito na yan. Pero mas maggagaling po sila kapag pinakawalan po namin sa sapa. Ayan. So para mag-enjoy po yung mga ibang mamamayan po natin na mamingwit dito sa sapa, no? At saka para ma-experience din nila yung yung wildlife. Ayan. Ayan. Ayan, pinapakawalan po namin sa sapa. Ayan.
marami rin po kasi namimingwit dyan eh. So yan, para mag-enjoy po sila. Ayan. Ayan. Ayan, ganun po. Kailangan ma-balance po natin ang nature. Ayan. So, kesa mamatay pa po sila, ayan, pinapakawalan na po namin yung mga ilan. Siguro mga 30 pieces, mga 50 pieces. Ayan, pinapakawalan po namin yan sa sa sapa. Ayan. Maraming mamimingwit yan dyan. African catfish. Ayan. Marami naman nangunguryente. Nangunguryente lang din po yun. Yan. Hindi, pupunta rin yan. Baka mamingwit dito sa bundok. Mamingwit din dito. So hanggang dito na lang po ang video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at like at share ang video na ito. At marami po tayong mga video ang i-share sa next video. At may mga tutorials pa po no, na parating. Soon, hintayin nyo po yung progress ng pan. At soon din po, sana makabili po tayo ng magandang fingerlings ng tilapia. So papasukan na rin po natin yung tilapia. No? Napaka-demand din po kasi ng market ng tilapia sa atin. So hintayin nyo lang po yun. See you po sa next video. Bye-bye!